Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Excel C. Reyes at ang aking pag-uusapan ngayon ay ang Aralin 6. Panahon ng Kastila, mga dulang panrelihiyon mula rehiyon 1 hanggang 14. Sa araling ito, ating tatalakayin ang mga dulang panrelihiyon na umusbong sa panahon ng pananakop ng mga Kastila at ang kanilang kahalagahan sa ating kultura at kasaysayan. Pero bago yan, narito ang mga layunin ng presentasyon. Una, upang maipaliwanag ang kasaysayan at kahalagahan ng mga dulang panrelihiyon sa Pilipinas. Pangalawa, upang maibahagi ang iba't ibang uri ng mga dulang panrelihiyon at ang kanilang mga katangian. Pangatlo, upang maipakita ang impluwensya ng mga dulang panrelihiyon sa kultura at pananampalataya ng mga Pilipino. Ano nga ba ang dulang panrelihiyon? Ang dulang panrelihiyon ay isang uri ng dula na naglalayong maghatid ng mensahe tungkol sa relihiyon. Kadalasan, ang mga dulang ito ay nagtatampok ng mga kwento mula sa Biblia o iba pang mga banal na kasulatan. Ginagamit ang mga ito upang magturo, magbigay inspirasyon, at magpalakas ng pananampalataya ng mga manunood. At ngayon, dadako naman tayo sa kasaysayan. Ang panahon ng Kastila sa Pilipinas na nagsimula noong ika-16 na siglo ay nagmarka ng isang makabuluhang yugto sa kasaysayan ng bansa. Ang pananakop ng mga Espanyol ay nagdala ng malaking pagbabago sa kultura at pamumuhay ng mga Pilipino. At isa sa pinakamalaking impluwensya ay ang relihiyong Katoliko. Ang pagdating ng Kristyanismo ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa paniniwala, kaugalian at sining ng mga Pilipino. Ang mga simbahan na naging sentro ng relihiyon ay nagsilbing mga halimbawa ng arkitektura ng Espanyol at nagpakita ng pagiging mahusay ng mga artista at manggagawa ng panahon. Sa gitna ng paglaganap ng relihiyon, umusbong ang mga dulang panrelihiyon bilang isang mahalagang bahagi ng panitikan at kultura ng Pilipinas. Ang mga dulang ito na karaniwang ginaganap sa mga simbahan at plaza ay nagpapakita ng mga kwento mula sa Biblia at naglalayong magturo ng mga aral sa moralidad at pananampalataya. Ang mga dulang panrelihiyon ay naging isang paraan upang maiparating ang mga mensahe ng relihiyon sa mga tao at nagsilbing isang paraan ng pagpapahayag ng sining at pagkamalikhain ng mga Pilipino. Ang mga dulang panrelihiyon ay naging isang mahalagang paraan upang maipalaganap ang relihiyon, mapanatili ang mga tradisyon at maipadama ang pananampalataya ng mga Pilipino. Ang panahon ng Kastila at ang impluwensya sa dula. Ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas noong ika-16 na siglo ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kultura at paniniwala ng mga Pilipino. Isa sa mga mahahalagang impluwensya ng pananakop na ito ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo at ang pag-unlad ng mga dulang panrelihiyon. Ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ang pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas ay nagdala ng bagong relihiyon, ang Kristyanismo. Ang mga prayle ay nagsikap na ipalaganap ang kanilang paniniwala sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga simbahan at paaralan at pagtuturo ng mga doktrina ng Kristyanismo. Ang impluwensya ng pananakop sa dula. Ang pananakop ng mga Kastila ay nagbigay daan sa pag-unlad ng mga dulang panrelihiyon sa Pilipinas.
Ang mga Kastila ay nagpakilala ng mga dulang relihiyoso mula sa Espanya, tulad ng Autos Sacramentales at Moralities, na naglalayong magturo ng mga aral ng Kristyanismo. Ang mga dulang ito ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino upang lumikha ng kanilang sariling mga dulang panrelihiyon. Ang paggamit ng mga dulang panrelihiyon ay naging isang epektibong paraan para sa mga Kastila upang maipalaganap ang kanilang kultura at paniniwala. Ang mga dula ay nagsilbing isang paraan upang turuan ang mga Pilipino tungkol sa Kristyanismo at upang maipakita ang kanilang kapangyarihan at awtoridad. Ang mga dulang panrelihiyon ay may iba't ibang anyo at estilo. Narito ang ilan sa mga kilalang halimbawa. Sinakulo, Pasyon, Panunuluyan, Panubong, Tibag, at Santa Cruzan. Sinakulo. Ito ang pinakasikat na dulang panrelihiyon sa Pilipinas. Ito ay isang dramatization ng paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Karaniwang ginaganap ito tuwing Semana Santa at nagtatampok ng mga eksena mula sa huling pagkain ni Jesus hanggang sa kanyang pagkabuhay muli. Ang mga sinakulo ay kadalasang ginaganap sa mga lansangan o sa mga entablado na may mga nakakabit na mga eksena mula sa Biblia. Pasyon. Ito ay isang mahabang tula na nagkukwento ng paghihirap at kamatayan ni Jesucristo. Karaniwang binabasa ito ng malakas sa mga simbahan o sa mga tahanan tuwing Semana Santa. Ang pasyon ay nagtatampok ng mga detalyadong paglalarawan ng mga pangyayari sa buhay ni Jesus at naglalaman ng mga awit at mga panalangin. Ang mga pangunahing tauhan ay sina Jesucristo, Maria, Jose, Poncio Pilato at Judas Iscariote. Ang pasyon ay karaniwang ginaganap sa panahon ng mahal na araw at ito ay isang popular na tradisyon sa maraming bahagi ng Pilipinas. Panunuluyan. Ito ay isang dulang naglalarawan sa paghahanap ng tirahan ni Maria at Jose bago ipanganak si Jesus. Karaniwang ginaganap ito sa mga simbahan o sa mga tahanan tuwing Pasko. Ang panunuluyan ay nagtatampok ng mga eksena mula sa paglalakbay ni Maria at Jose hanggang sa kanilang pagdating sa Bethlehem. Ang mga pangunahing tauhan ay sina Maria, Jose, ang mga pastol at ang mga taong nagtanggi sa kanila. Ang panunuluyan ay karaniwang ginaganap sa panahon ng Pasko at ito ay isang popular na tradisyon sa maraming bahagi ng Pilipinas. Panubong. Ito ay isang dulang naglalarawan sa pagdalaw ng mga pastol kay Jesus. Karaniwang ginaganap ito sa mga simbahan o sa mga tahanan tuwing Pasko. Ang panubong ay nagtatampok ng mga eksena mula sa pagdalaw ng mga pastol hanggang sa kanilang pagsamba kay Jesus. Ang panubong ay isang dulang naglalarawan ng paghahanap ng mga tao sa Santo Niño. Ang mga pangunahing tauhan ay ang mga taong naghahanap sa Santo Niño, ang mga taong tumutulong sa kanila, at ang Santo Niño mismo. Ang panubong ay karaniwang ginaganap sa panahon ng kapistahan ng Santo Niño at ito ay isang popular na tradisyon sa maraming bahagi ng Pilipinas. Tibag.
Ito ay isang dulang naglalarawan sa pagpapako sa krus ni Jesus. Karaniwang ginaganap ito sa mga simbahan o sa mga tahanan tuwing Semana Santa. Ang tibag ay nagtatampok ng mga eksena mula sa pagpapako ni Jesus sa krus hanggang sa kanyang kamatayan. Ang mga pangunahing tauhan ay sina Jesucristo, Maria, Jose, Poncio Pilato at Judas Iscariote. Ang tibag ay karaniwang ginaganap sa panahon ng mahal na araw at ito ay isang popular na tradisyon sa maraming bahagi ng Pilipinas. At panghuli naman ay ang Santa Cruzan. Ito ay isang prosesyon na naglalarawan sa paghahanap ng Santa Cruz ni Reyna Elena. Karaniwang ginaganap ito tuwing Mayo. Ang Santa Cruzan ay nagtatampok ng mga eksena mula sa paghahanap ni Reyna Elena hanggang sa kanyang pagtuklas ng Santa Cruz. Ang Santa Cruzan ay isang prosesyon na naglalarawan ng paghahanap ng Reyna Elena sa krus ni Jesucristo. Ang mga pangunahing tauhan ay sina Reyna Elena, si Constantino at ang mga dalaga na naglalakad sa prosesyon. Ang Santa Cruzan ay karaniwang ginaganap sa buwan ng Mayo at ito ay isang popular na tradisyon sa maraming bahagi ng Pilipinas. Ano nga ba ang kahalagahan ng mga dulang panrelihiyon? Ang mga dulang panrelihiyon na ito ay hindi lamang mga entertainment, kundi mga mahahalagang bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Sila ay nagsisilbing paraan ng pagpapahayag ng ating pananampalataya at pagpapalaganap ng mga aral at mensahe ng Kristyanismo. Ang mga dulang ito ay nagtuturo sa atin ng mga halaga ng pagiging mabait, mapagpatawad at mapagmahal. Bilang pagtatapos, ang mga dulang panrelihiyon na umusbong sa panahon ng Kastila ay nagpapakita ng malaking bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ang mga dulang ito ay nagsisilbing paraan ng pagpapahayag ng mga pananampalataya at pagpapalaganap ng mga aral at mensahe. Mahalaga na patuloy nating pahalagahan at panatilihin ang mga dulang panrelihiyon na ito bilang bahagi ng ating pamana. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana po ay naging kapaki-pakinabang ang aking pag-uulat at mayroon kayong natutunan tungkol dito.